a.m. Dahil pasok po tayo sa 8th spot sa July 2021 RAM Mega Manila Top AM Radio Stations. Ang tagumpay na ito ay tagumpay rin ng bawat tagapakinig na nagtitiwala sa aming serbisyo at naniniwala sa aming pagbabalitang hatid lagi ay tamang impormasyon. Makakaasa kayong hindi kami titigil na labanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Kami ay laging handa na ilapit sa inyo ang gobyerno at ibigay ang mga nararapat na pagtugon sa anumang panahon, may pandemya man o wala. Aming taus-pusong pasasalamat mula sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Challenge yung online classes. Though effective din naman for continuous learning, mas masaya pa rin yung nagagawa yung mga school activities. Mas celebrate yung mga school events nang magkakasama ang mga teachers and students sa school. Kaya magpapabakuna ako para makabalik na sa face-to-face classes ulit. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Let's bakuna na! Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Sinovac, ang unang bakunang nakarating sa bansa. Ito'y marami pa ang may pangamba at pagpapabakuna ay balak na ipagpaliban muna. Kaya naman, ilan sa ating mga doctors and nurses, isa-isa nang nagpaturok para patunayang kaligtasan at hindi banta sa kalusugan ang bakunang ito. Kasama namin yung mga ibang sa PJ. Patuloy pa rin namang ipinapaliwanag ng mga eksperto na ang bawat bakuna ay sinusuring mabuti bago mapayagang magamit at iturok sa publiko. Ang pagkakuna ay hindi simpleng bagay. Marami pong pinagdaanan po at marami pong eksperto ang tumingin bago po maglabas ng desisyon ng ating FDA. So napakalaking kumpiyansa na basta po aprobado ng ating FDA, ito po ay siguradong mabisa, ligtas, may kalidad. Kaya kailangan po tayo bilang mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga at risk po, katulad ng healthcare workers, ang mga may edad na iba pang sakit, bigyan po tayo ng oportunidad na bigyan ng bakuna, tanggapin po natin. Dahil ito po ay ating pagkakataon upang sa lalong madaling panahon, tayo po ay mabigyan ng proteksyon. Hindi lang po laban sa infeksyon, kundi pati po sa simptomas, severe disease, hospitalization, at huwag naman po ulot kahit po sa pagkamatay. Kaya pawiin ang pangamba sa mga tamang impormasyon at balita lamang maniwala. Rest Bakuna, sama-sama tayo sa Vida Vaccination. Isang mensahe mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at Integrated News Team. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, National Statistician and Civil Registrar General, Undersecretary Dennis S. Mapa. Kayo'y inaanyayahan namin sa isang namang makabuluhang hapon ng pakikinig at talakayan hinggil sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Saan man kayo naroroon, samahan ninyo kami tuwing araw ng Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating programang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 1. Maraming salamat po. Sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, sa pangunguna ng ating buting Direktor Bong Aportadera, sa ating Station Manager, Senyor Alan Alianigue, sa ating mga kabalikat, Mr. Maki at Mr. Ray Sampang, ang inyo pong kaagapay sa Himpapawid, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama po tayo hanggang alas 4 sa kabuuan ng ating PSA Serbisyo sa Radyo. At syempre pa mga kaibigan, makakaagapay po natin ang PSA Production Staff sa pangunguna ni Mr. Ruben Litan, Mika Grabador, Graisa Quejado,
Marlene Yaon, at mula naman sa PSA Centris Building, Miss Linda Mole. At dito naman po sa ating studio, kaagapay po natin Miss Kate De La Cruz at Miss Jam Season. At sa ating Master Control, ang ating mga frontliner, Orly Lopez at Michael Laines, hanggang sa transmitter side. So sama-sama po tayo. Don't forget, every Saturday po yan, 3 to 4 o'clock in the afternoon, sa ating PSA Serbisyo sa Radyo. At tuloy-tuloy na kagad tayo mga kaibigan, hindi tayo mag-aaksaya ng mga minuto sapagkat naririto na naman po ang pinakahihintay nyong episode, ang pinakahihintay ninyong resource person sa ating palatuntunan, walang iba kundi ang ating pong kabalikat, ang ating pong kaagapay, ang ating ikangay Assistant National Statistician, walang iba kung hindi si Miss Roslyn Bautista. Yan. Siyempre pa, mga kaibigan, before anything else, puntahan na muna natin kagad ang ating pong kaagapay mula sa Centris Building, Miss Linda Mole. Linda, good afternoon. Magandang hapon, Sir Francis, at magandang hapon din sa lahat ng ating taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Tama po kayo, Sir Francis, ang pinakahihintay nilang sandali ang masagot ang kanilang mga katanungan tungkol sa National ID. Makakasama po natin ngayon si ASEC Rose Bautista. Magandang hapon, Ma'am Rose. Good afternoon, ASEC Rose. Hindi pa naka-on, ha? Hindi pa. Kanina nakita ko na eh. Nawala si Ma'am Rose. Okay. Anyway, habang inaantabayan na natin ang pag-connect niya sa atin, puntahan ko muna si Kate De La Cruz at Jam Season. Kate, good afternoon. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon, Tito Francis. Gayon din po sa ating PSA Production at sa mga nakikinig at nanonood po ng PSA Serbisyo sa Radyo sa kanilang mga radyo at sa ating mga online netizens. Alam mo, Kate, alam kong handang-handa na yung mga isang direktoryong katanungan sapagkat ito ang pinakahihintay nila na maging bahagi ng ating episode ngayon, ang tungkol sa PhilID. At alam kong ready na kayo dyan sa studio sapagkat ready na rin si ASEC Rosalinda Bautista para sagutin ang lahat ng mga katanungan sapagkat marami rin akong nadidinig. Kate, ewan ko, if you are aware, meron na mga nagre-reklamo at merong mga nauunsyami sa paggamit ng PhilID system. Kate? Opo, Tito Francis, kasi maraming natatagalan sa pagre-release ng kanilang PhilID. Yung iba kasi, akala nila na once na nakuhaan na sila ng personal information, agad-agad na ibibigay yung kanilang mga ID. So, yun yung mga nirereklamo nila, Tito Francis. Tsaka yung iba, wala pang registration site na malapit sa kanila. Samantalang meron na rin daw kasing iba na nakapag step 1, step 2 na. So, na-explain naman sa atin yon ng mga resource person natin na hindi naman ito ay biglaan, di ba? Ito ay dahan-dahan na pagsisimula ng pagre-rehistro. Tsaka na-explain din naman at nasagot din naman yung mga katanungan nitong ating mga nakaraan na episodes. Okay, sasagutin yan ni ASEC Bautista. Saglit lamang at magpaparaan muna tayo ng isang pakikidalamhati at pakikiramay sa isa sa mga kapatid natin sa hanapbuhay at kilala rin ng ating Philippine Statistics Authority, the then census, si Melo Acuña na pumanaw na about 2 days ago at ang kanyang may bahay ay kasalukuyang nasa ospital pa. Nakikiramay tayo sa mga inulila ni Melo Acuña.
Nakikiramay po tayo, Sir Francis. Kaibigan-kaibigan din ng census yan ng mga nakalipas na panahon. Okay, so puntahan na natin. Salubungin na natin, Linda, ang ating resource person for today. Go. Magandang hapon po ulit, Ma'am Rose. Magandang hapon naman, Francis. Magandang hapon, Linda. At magandang hapon naman kay Maika. Si Maika ba to? Si Maika, Yes nandiyan po, si ma'am. Glyza. Good afternoon. Yan, tsaka si Glyza. Nandiyan din si Ma'am Maris, yung ating... Yes. Nakita ko na rin si Mama Maris. At na-excited akong sagutin ang mga tanong at mga reklamo para po kami, thank you again for this opportunity na kami ay makapagpaliwanag hinggil sa ating national ID. So Linda, si Marie Grande, Maris Grande ang ating sa CRS mamaya. Opo, Sir Francis, siya po ang makakasama natin sa sa panig po ng civil registration. Okay, unahan ko na kagad ng katanungan. ASEC Rose, kamusta na po ang update natin sa ating PhilID system? Okay, pag tanong mo sa akin ay kumusta, umabot na tayo ng 40.8 million na step 1 Okay. sa ating pagpaparehistro. Ano ba tong step 1? Step 1 ay natapos na sila na mag-fill up o ang kanilang demographic information. Siyempre, sa demographic information, sa pag-register sa step 1, ito ay ngayon ay ongoing online. So, kailangan mag-online sila para makapagparehistro ng kanilang demographic information. At kumuha ng kanilang schedule at piliin ang lugar ng kanilang registration center para sa step 2. Pagdating naman sa step 2, sa maniwala ka't hindi, umabot na tayo ng 26.3 million. Buong bansa ito na nakapagparehistro na sa step 2. Ito yung nag-undergo na ng biometric capture. So, picture, fingerprint scan, at front-facing photograph. Pagdating naman sa ating na-deliver na ID, while nakapag-produce na tayo ng mahigit 6 na milyong PhilSys serial number, no, para sa mga nakapagparehistro na ng step 2, mahigit 1 milyon na rin ang na-deliver ng PhilPost sa bahay ng mga owners. So yun yung ating update sa mga statistics regarding yung ating pagpaparehistro sa ating PhilSys. Wow, talaga naman. Congratulations. Anyway, ASEC, nakikita natin sa mga larawan ngayon na inilalabas natin, yung mga kababayan natin na sumasailalim na sa step 1, step 2 na rehistrasyon para sa PhilID. Pero sa kasalukuyan po, ASEC Rose, ito pong nabanggit nyo kasi kanina na marami na tayo, 6 na milyon na ang nabigyan na ng ID. Hindi po ID, sir. Kasi pagkatapos po ng step 2, Sir Francis, dadaan po sa tinatawag na back-end processing. Siyempre po, tiyakin na ikaw ay hindi 2 beses nagparehistro. Ayun, So, may screening pa muna, no? Meron pong tinatawag na validation. So, meron Okay. pong validation process. So, back-end processing po yun. Marami pong proseso para po matiyak natin na minamatch at ina-analyze po ang ating mga information. At kasama doon pa lang po sa pangalan. Tinitignan na nila kung, Francis Cancino, ilang beses ka ba nagparehistro? O ilang bang Francis Cancino ang meron na nagparehistro? So doon pa lang po tinitignan na sila. So tinitignan ang mga demographic information. Pagkatapos po nun, minamatch kapag maraming Francis Cancino na magkakapareho, ang pangalan, middle name, place of date of birth, titignan po ngayon ang kanilang mga biometric information. Pero sa sulat po doon na mga informasyon, marami ang nagtatanong, ASEC Rose, bakit walang signature
ang bawat nagpaparehistro sa kanilang ID. Tama Kasi po po. napakahalaga yan. Napakahalaga po ng signature. Marami pong nagtatanong bakit hindi na isama o hindi na kolekta ang pirma, no, yung wet signature na tinatawag. At Yes. hindi lang po nagtatanong, ang ating pong mga banking institution ay dahil sanay sila na ang pirma ang ginagamit na basihan para Right. matiyak kung ikaw nga si Francis Cancino, kaya po hindi kaagad nila matanggap o nahirapan silang tanggapin, lalo na at may kautusan na dapat ay ang tanggapin ang ating PhilID bilang valid proof of identity na pwede mong magamit for online and offline verification. Bakit nga po ba ang ating mga mambabatas ang nag-frame ng RA 11055 ay hindi sinama ang signature? Ang pinaka-main reason po ito dahil po ang ginamit, ang recommended na pagbabatayan para sa identity ay ang mga biometric information na hindi po ito napapalitan, hindi po ito kagaya ng signature na pwede kang magpalit o madaling mapeke. Yun po yung dahilan kung bakit ang mga national ID, hindi lang naman po Pilipinas, ang bansang may national ID na walang wet signature. Mga hulugan, hindi yan isa sa mga pangunahing safety nets. Yang hindi paglalagay ng signature, wet signature. Yes po. Pero naliwanagan na po ba lahat ng mga magiging end user na both private and public na hindi na kailangan yung signature sapagkat babase na sila sa iba pang napakahalagang nilalaman ng biometrics ng isang individual? Alam mo, Sir Francis, ang national ID ay kumbaga isang game changer. Ito ang magta-transform sa atin into the digital information or digital economy. Ito po ang ating magiging parang pinakasimula. So nakikita niyo naman po ngayon, medyo hindi na rin ganun kauso ang mga cheque na kailangan mong pirmahan. Pwede ka nang maglipat ng pera sa pamamagitan lang ng ating online na transactions, di po ba? So ganun po yon. Unti-unti po tayo magta-transition doon sa ganun na panahon. Kaya po, yung eventually, ang nagiging problema po ngayon ay hindi pa po hinahanap nila yung tinatawag na website na mabe-verify mo ang ID, yung PhilID. Pero kahit na po wala pa itong website, pag iyo pong iniscan yung QR code na nandoon sa likuran ng iyong ID, may makikita ka pong information na dapat mag-match dun sa information na nakalagay na mababasa mo doon sa ating ID. So, at the end, hindi kayang taken. Well, alam niyo naman po ang mga Pilipino, ginawa po ng PSA at ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang best effort para po matiyak na secured ang ating ID at hindi basta-basta mapepeke ito ng mga taga-rekto. Pero Ase Cruz, mayroong mga bangkong makulit. Talagang ayaw nilang tanggapin. Paano ang gagawin ng isang client? Magsusumbong ba sa PSA? Ganito po ang ginagawa namin ngayon. Last week po, nakipag-meeting kami with the Bankers Association of the Philippines at katulong po namin sila sa effort ng pag-campaign. Noong Thursday naman po, nag-umpisa na kami ng webinar series na dito po sa webinar series na to, inumpisahan namin ng mga financial institutions at doon po ay pinapaliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga security features ng ating national ID. Sana naman po sa aming pagpapaliwanag ay hindi po ito magbigay ng
paraan para maisip ng ating mga magpepeke ng ID. Kung hindi, para po italaga ito para dun sa mga tinatawag nga natin mga end user, yung mga relying parties na tatanggap ng national ID para babasahin nila na sila ay may kliyente at mache-check nila kung sila nga yung taong nakaharap doon sa kanilang nag-present po ng ID, national ID. Okay, bago ko ipasa, Asek Rose, sa ating home studio, ang mikropono, meron na po bang mga government agencies, ano po itong mga ahensyang ito at mga pribadong kumpanya ang maluwag na tumatanggap ng PhilID sa mga transactions? Unang-una po ang ating BIR recently nag-issue na ng support for the national ID. Ang ating DFA, Department of Foreign Affairs, nagbigay na rin po ng kanilang pagsuporta para sa national ID. Of course, yung other government, kasi po nagpadala po kami ng advisory sa ating mga government agencies. Ang ating pong civil service ay siya na rin pong isang sumusuporta sa ating national ID. So hindi lang po iisa, kung hindi lahat po ng actually members of the PhilSys Council have expressed their support for the recognition of the national ID as a valid proof of identity. Okay, thank you very much. Okay, Kate, handa na ba ang iyong mga katanungan kay Asek Rose? Yes, Tito Francis, meron na po tayong mga questions na nakolekta. Go ahead. Okay, mula po kay Ricky Morales, sana may joint memo din po ang PhilSys at NBI kasi may biometrics ng mata at daliri. Maganda yun kasi para hindi hirap para sa mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isang individual. Siguro hindi po question, suggestion po ata ito. May mga suggestions kasi that for example, yung mga meron ng biometric capture, no? Kagaya ng UMID na 26 million na ang nakarehistro sa ating UMID ay maisid na yung information doon sa ating national ID, pero nasa batas po ng PhilSys Act na hindi po pwedeng tumanggap ng other information other than doon sa mismong tao para sa national ID. Kunyari, ano bang difference ng UMID in terms of yung information na kinokollect? Ang UMID po ay 4 fingers lang ang kinokollect doon sa kanyang biometric. Samantalang ang national ID ay lahat po ng 10 daliri. Ito ay kinokollect. Ang maganda po doon, eventually, ang magkakaroon ng transition, yung mga registry o yung mga, kumbaga, yung kanya-kanyang listahan ng ating pamahalaan at pati yung private sector, parang ma-check nila ang mangyayari sa registry nila, sa database nila kapag nagpunta doon yung tao, yung kanilang kliyente or miyembro ng kanilang group, ay ma-check nila, makukuha nila, mako-confirm nila, ops, etong taong ito, tama, nagpakilala, ito yung kanyang, hindi po bawal na yung PhilSys serial number ang kunin. So ang suggested po doon ay yung PCN lang. Ito po yung number, PhilSys card number na pwedeng gamitin at pwedeng i-store doon sa information ng kapartner o relying party. Okay po, mula naman po ito sa majority po ng aming nakolekta, nanghihingi po sila ng update regarding po doon sa update na raw po. Tapos na raw po kasi sila ng step 1 at step 2. Itong mga individual na ito ay mostly galing po sa Quezon City. Yung ating mga nakapag-step 1 at nakapag-step 2 na, ang binibigay po namin na time parang dumating ang kanilang ID ay ngayon po ay 6 months, no? Kasi nag-a-adjust pa po ang ating PhilPost
At ang nauna po kasing na process sa ating PhilPost ay yung ating mga low-income families na nanggaling sa listahan ng 3 ng DSWD. At karamihan po dito sa sa listahan ng 3 ay ating mga low-income families na nasa malalayong lugar. Kaya po matagal ang delivery. Ang contract po ng PSA with PhilPost is although aminado naman po ang ating PhilPost sa kanilang delay po, ma-shorten nila yung delivery nung kanilang ID. Actually po, 3 milyon ang aming na-release na PhilID cards sa PhilPost for delivery, pero mahigit 1 milyon pa lang ang kanilang na-deliver. At umaasa kami na mag-i-improve ang kanilang sistema. Okay po, mula kay Kate Nicole Tiatson, ang haba naman po ng process. Paano naman po kung nakatapos na o nakatapos na sa step 1, tapos biglang nag-abroad po? Ay, huwag siyang mag-alala. Kung siya ay umandar ng step 1, tapos siya ay nag-abroad. So, ibig sabihin, wala siya ngayon dito sa Pilipinas. Paano siya makakapag-step 2? Kung Pilipino pa rin siya, magkakaroon tayo ng registration ng Filipinos abroad, overseas. Pero hindi pa siya ngayon. Ginagawa yung plano ngayon. Ang plan is to do the pilot next year, 2022, after the election. Kasi syempre meron ding voting ang ating mga overseas Filipinos abroad. So ang sabi ng DFA ay kung maaari ito ay maipilot sa second semester ng 2022. So wag siyang magpalala, mairerehistro din siya kung siya ay nasa abroad. Pero if at any time siya ay umuwi sa Pilipinas at ongoing pa naman, hindi naman magtatapos itong ating PhilSys registration, tuloy-tuloy ito pwede siyang mag-register after the online, hindi mawawala yung kanyang record sa step 1. Okay po, ito po yung huling tanong mula po kay Jonaline Esquiambao Yanto at kay Lynn Chang po. Paano raw po yung mga nakaschedule sana during the ECQ na hindi po wala pa daw pong nakaschedule sana sila, pero nung pagdating daw po nila doon, wala daw pong operation? Maraming apektuhan. Ang estimate namin ay mga mahigit 1 milyon. Dito sa Metro Manila and selected areas, ang naapektuhan ng ating ECQ. At pati yung MECQ, may mga lugar tayo na nag-MECQ na hindi rin pumayag. Kaya actually ang estimate namin ay halos 3 million ang aming nawalang registration para sa step 2. So ang mangyayari po ay magre-rebook sila ng kanilang bagong schedule kung sila ay hindi kapag-rehistro dahil sarado ang mga registration centers, lalo na dito sa areas ng Metro Manila, Laguna, Cebu, at mga other areas na nag-ECQ or nag-MECQ. So mag-register lang. Hindi po sila magre-register. Balikan ang kanilang step 1 record at mag-rebook po sila para po makapasok sila sa step 2 at magkaroon ng panibagong schedule. Pero kapasyal kayo sa mall, kunyari, hindi na siya ECQ, at nakita na nyo na merong registration center, pag po dala nyo yung inyong dating appointment, dating appointment, at meron naman pong slot, ibig sabihin libre po, walang nakaschedule yung oras na yon, ay tatanggapin kayo for registration. Okay po, yun lamang po ang mga katanungan tungkol po sa PhilSys. Okay, thank you very much, Kate. At pupuntahan ko lang si Linda sandali. Pagpahingayin na natin si Asek Rose. Linda, meron ka bang shout out dyan? Go ahead. Siyempre, meron sir. Ang mga walang sawang taga-subaybay natin. Nandyan po si Miss Maui Nalugon, si Paul Decimo, si Claire Evangelista, si Mona Caliba, si Ma'am Olive Gulia, nasa San Nicolas, Pangasinan siya. Oy. Si Elma Habonillo, si Feli Collado, si Ryan Pacanya, si Malu Mistal, at sa lahat ng ating
nakiki-live stream ngayon. Ang dami po nila, sir. Dami nagtatanong tungkol sa national ID. Maraming Okay. salamat po sa inyong lahat. Okay, thank you. Thank you very much. Well, bago natin balikan si Ase Cruz, paraanin muna natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na iipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding grounds where insect repellent, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Pagpapabakuna laban sa COVID-19, malaki ang may tutulong para sa bansa natin. Hopefully, ito pagpapakuna ay makakapagbigay lunas sa ating mga problema ngayon sa ekonomiya dahil hindi po makalabas yung ating kababayan. Dahil kung tayo makakapagpakuna, ibig sabihin po mayroon na po yung pagkakataong mabalik ang kagandahan ng ating ekonomiya at yung ating normal na buhay. Kaya bakuna ay huwag nang piliin dahil ang malagay, malabanan natin ang COVID-19. Na ang pinakamabisang bakuna ay ang bakunang nasa sa harap na po ninyo. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Hopefully, pag natapos yung trial sa ivermectin, ay magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Marami tayong possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po ng aming eksperimento sa virgin coconut oil at ganoon din po yung lagundi ay kasalukuyang pong sinasagawa na rin ang trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagdagang solusyon. May bago po kaming inaprubahan na clinical trial. Ang isusubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayo sinusubukan. Hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At sa ikalawang bahagdan ng ating episode ngayon, kaugnay pa rin ang tinatalakay nating PhilID system na itinataguyod at pinamamahalaan ng ating Philippine Statistics Authority. At bago natin puntahan ang ating civil registration service ng ating PSA, may habol pa rin tayong ilang katanungan kay Ase Cruz. Ase Cruz, if you won't mind, meron pong mga nagtatanong, active po ba ang ating mobile registration? Lalo na to cater for those persons deprived of liberty. Yes po, kasama po, wala po tayong exclusion sa ating national ID. Meron lang tayong tinatawag na prioritization. So ang prioritization po natin para sa unang-una yung ating mga low-income families. Pangalawa po ay ang adult population. So sa lang po, para sa ating mga persons, yung ating mga persons with disability, kailangan po nila ng special attention. Kung sila ay makakarating sa ating registration center, syempre po kagaya ng mga special attention na binibigay natin sa ating mga elderly, PWDs at buntis, nandun din po yon. Pero kung hindi po sila makakarating sa ating registration center, huwag po silang mag-alala. Gagawan po namin ng paraan para mailapit namin ang registration center sa kanila. Kung kinakailangan po namin pumunta sa kanilang tahanan para sila ay mairehistro, gagawin po namin yon. Pero kasama po namin dito sa effort na ito ang ating local government units dahil po kung ito ay hiwa-hiwalay sila ng lugar, kailangan po nating gawa ng schedule. So ngayon po kasi ang target natin ay 50 to 70
na mai-register ngayong taong 2021. So given yung target na yon, ay kailangan po naming ma-maximize yung aming pagpaparehistro. Kaya po ang expectation namin ay at least 60 registration per day ang isang makina na aming ginagamit for registration o yung tinatawag namin na registration kit. So wag po silang mag-alala, kasama sila, hindi pa matatapos, wala po kaming hindi kagaya ng pagpaparehistro sa voters, ano po, na may deadline. Wala po kaming ganon pagdating sa national ID. Okay, now Asik Rose, follow up. Para dun sa ilang mga marginalized group o ilang mga mamamayan natin, mga grupo, pwede po bang mag-request o magre-request ba sila sa PSA o sa PhilSys para sila mairehistro? Meron po kaming tinatawag na institutional registration. So ano ba po itong institutional registration? Kung meron kayo, kagaya po sa ating mga kampo, no, sa military camps, so marami na po kaming nairehistro, pupunta po kami dyan, pero meron po tayong prior arrangement kung paano gagawin ang pagpaparehistro kasi magkasama na pong step 1 at step 2 ito. Hindi po ito step 1 lang tapos iba pa uli yung step 2. Hindi po. Step 1, step 2 kaagad sa isang lugar. Kaya po pwede po sila. Kung meron po silang kunyari asosasyon ng ating mga PWDs at they are gathering in one place at meron kaming makakausap na yung susulat kung paano ito gagawin to ensure health and safety protocols. Kailangan po kasi makapag-apply protocol. Okay? Medyo naghang yata ang communication ni Asik Rose. Kailangan ko ba siyang ulitin? Medyo naputol ba ako, Sir Francis? Okay. Sige, go ahead. Ang sabi ko, meron kaming tinatawag na institutional registration. Ito ay, ang example ay yung kampo, no? Militar, opisina ng mga ahensya ng gobyerno. Pero hindi lang ahensya, meron din kaming tinanggap na mga registrations na private establishment. Pwede po silang sumulat sa amin para mag-conduct ng step 1, step 2 sequential registration sa kanilang lugar. Marami rin po kaming pinagbigyan na ng mga subdivision. Yun ayaw po nilang magkagulo pa at meron naman silang i-offer na lugar doon sa kanilang subdivision na doon ang registration. Pwede rin po yun. Okay, Kate, meron ka pa ba diyang follow-up? Dahil babalikwas na tayo sa ikalawang bahagdan at ikalawang resource person natin for today. Okay po, mula po kay Zine EJ Ventura, pwede po bang i-track yung national ID sa PhilPost tracking po? Meron na tawag sila ng ating post. Ngayon, hindi po ako nakahanda para i-discuss to. Siguro po sa susunod ay ipapakita natin part of system ng PhilPost ay matrack kapag once na tinanggap na nila yung ating ID at kinuha na nila sa Bangko Sentral, ay matatrack nila kung nasaan ang kanilang national ID. Kasi tatanggapin po nila yon may sulat at may samang national ID. Okay. Oo. Sige, Tito Francis, siguro last na po muna itong itatanong ko. Paano daw po yung mga in-interview sa bahay na for step 1, kailan daw po ang kanilang biometrics o yung step 2 po? Okay. So, thank you, Kate, at naitanong mo yan. Meron nga tayo, may mga nababalitaan kami na nag-step 1 na sila. Maaring ito ay last year pa, October, at malayo sila to a registration center or nag-aantay sila ng advice kung kailan sila. So kung hindi po sila nakakatanggap ng advice kung kailan, pumunta po kayo
makipag-ugnayan kasi yung mga lugar pong ganon ay aming kino-coordinate, lalo na ibig sabihin wala silang online, wala pong internet. So makipag-coordinate po sa kanilang barangay. Kapag po hindi alam ng inyong barangay, ay doon po sa munisipyo. So nandun din po ang ating mga registration center. Karamihan po ng ating registration center ay located sa munisipyo. Ito po ay ibinigay ng ating mga local government units as registration center. Kung hawak-hawak pa po nila yung papel, ay mabibigyan po sila ng priority para sa registration sa step 2. Okay. Okay, thank you very much, Kate. At maraming salamat, Asik Rose. At huwag ka sanang madadala sapagkat marami pang part 3, part 4, part 5 itong ating mga tanungang ito tungkol sa PhilSys. Asik Rose, thank you very much for your time. Thank you, Francis, at thank you, Kate, at thank you rin kay Linda. Hindi po tayo pwedeng magsawa habang nandyan po ang ating PhilSys at habang ako ay nasa serbisyo pa, ay tawagan lang po ako for any questions o sa mga katanungan or complaints at para po ako ay makapag-explain. Okay. Thank you. More power to you, mga kaibigan. Si Assistant Secretary Rosalinda Bautista, ang Deputy National Statistician at siyang PhilSys Registry Office. More power to you. Magandang hapon po. Okay, tuloy-tuloy na kagad tayo. Linda, puntahan na natin ang ikalawang resource person natin in the person of OIC Director Marisa Grande. Magandang hapon, Sir Good Francis. afternoon. Good afternoon po. Okay, bago tayo dumako sa mga katanungan, alam kong meron kang nararapat bigyan diin dito sa nalalapit na National Convention on Civil Registration. Go ahead, Director Maris. Okay, Sir Francis, ito po ay ating major event itong taon na to, ang ating pong NSCRG, itong First National Convention on Civil Registration and Vital Statistics na gaganapin via virtual Zoom po ito sa September 1 to September 3. Yung mga participants po natin dito ay yung mga local civil registrars, yung mga solemnizing officers, statisticians, academes, yung ating po mga consul, vice consul sa PFSPs abroad, sa mga Philippine embassies po natin, yung ating pong mga interagency committees at other government agencies na civil registration stakeholders po natin. So ine-expect po natin po ito, Sir Francis, na 1,000 participants, registered participants, plus may mga cluster pa po yan sa ating mga region at probinsya kung saan allowed yung ating on-site. So depende po yan sa IATF ruling or LGU restrictions. So ito po ay national, pero gaganapin po natin siya hybrid. Meron po tayong Zoom, via virtual Zoom po ito. Okay, saan sila magpaparehistro para sa kanilang informasyon na Director Maris? Actually, sir, natapos na po yung ating actual na registration. Ano po ang ating mga PSOs and regional directors nakipag-coordinate po sa ating mga participants. And yun nga po ay marami po tayong mga topics na i-discuss dito, kagaya po nung CRBS mid-decade report po natin. Ito po yung pagkakataon na may pakita yung best practices and innovations ng ating mga civil registry offices. I-discuss din po dito kasama natin si DNS Rose as a resource person, yung updates on the Philippine National ID System. Also, sir, kasama din po sa topic na i-discuss yung mga updates on civil registration policies at saka yung amendment ng registration ng authority to solemnize marriages ng ating mga solemnizing officers. So, i-discuss po yan. Isa rin po dito yung mga data sharing agreement, yung mga emerging concerns natin on same-sex and surrogacy. May mga inimbitahan po tayo mga resource persons from the DOJ and mga lawyer po para mag-discuss even yung Alanis case, yung use of the last name. So kasama din po dito yung i-discuss yung mga topics with regards sa excess mortality, and also legitimation. So talagang itong event po natin na ito is a 3-day activity, siksik-liglig po ang ating mga topic at natutuwa po kami na marami po ang nag-register para po dito sa ating event.
Okay. So, Director Maris, handang-handa ka na ba? Sir Sapagkat, Francis, bago po lahat makalimutan ko, no, ito rin on the third day ng event, magkakaroon po kami ng awarding of the outstanding local civil registry offices, no, for 2020. So dito excited yung ating mga civil registrars kung sino po sa kanila ang mga outstanding, no, magkakaroon na naman po ng mga awards. Okay. Malaki ba ang premyo niyan? Malaki ang premyo? Actually, sir, hindi naman sila siguro din sa cash. So, meron po tayong tokens and yung plaque nila or trophies na nakakategory naman po ito by small, extra small, medium, large na mga local civil registry po office. Depende po yan sa classification po nila at ina-awardan po sila based on the performance of their duties sa kanilang jurisdiction po. Pero Maris, sana yung mga solemnizing officer na hindi dadalo, wag mo nang bigyan ng krasam. Actually, sir, hindi naman po ito mandatory. So, okay. So, may mga nakaregister din po na mga solemnizing officers. Yun mga pong hindi po nagkaroon ng pagkakataon, pwede po silang mag-view sa aming PSA Facebook Live stream during the September 1 to September 3 para po makinig at manood sa atin pong convention. Okay, Linda. Kaya kay Kate, ipapasa ko muna sa inyo ang mikropono para sa hanay ng mga katanungan at mga complaints ng ating mga clients tungkol dito sa CRS. Go ahead, Kate. Okay, Tito Francis, Ma'am Maris, mula po kay Ana Marie de la Paz, ask ko lang po, sa pag-file po ba ng legitimation, kailangan po ba ng personal appearance ng magulang sa Civil Registry Office? Ang legitimation po kasi, ang one of the requirements is yung affidavit of legitimation na dapat i-execute ng both parents. So, may mga LCRs po, personally, nire-require po nila yon kasi kailangan inotarize, no? Kung ang magno-notarize po ng affidavit or yung instrument na yon is the civil registrar, kailangan po talagang personalized or personal na pumunta yung mga magulang. Pero on the other hand naman, pwede silang mag-authorize, depende kasi some of the LCRs hindi nila ina-allow po kasi. So kung nagkaroon sila ng doubt doon sa mga supporting documents, may mga MCR na mandatory po talaga nagre-require ng personal appearance. Kasi legitimation po ito, mayroon pong public instrument na kailangang i-execute yung magulang. Okay po, may nagpapa-confirm po, okay lang po ba na authorization letter na lang daw po ang ibibigay ng isang tiyahin kung kukunin niya po yung birth certificate ng kanyang pamangkin, yung pinapadala, yung online process? Meron po kasi yung rules sa ating pong pag-request sa online. Ang magre-request po yan kung hindi yung document owner, kailangan meron siyang letter of authority or special power of attorney na binibigay ng document owner na siya yung mag-request. And yung valid ID ng document owner plus the valid ID nung requester. Minsan nagkakaroon po ng problema kasi, for example, sa online, hindi po kasi pwede na yung magpa-file ng request, iba na yung magre-release. Hindi po yun pwede. Dapat kung sino po yung nag-file ng request at siya yung nagbigay ng mga requirements like yung binanggit ko kanina, kung hindi ikaw yung may-ari ng document, merong SPA, valid ID ng document owner, ID ng requester, yun po dapat. Pero kaya nagkakaroon po ng problema kasi minsan pinapasa nila kung sino yung mag-accept ng delivery ng document. So pagka ganun, hindi po yan nire-release ng mga service provider natin sa courier kasi meron po tayong sinusunod dun sa Data Privacy Act, doon sa kung sino yung requester, yung sino po yung authorized na requester, siya lang po yung pwedeng tumanggap ng dokumento. So yun po yung paalala natin. So nakaka-receive po natin dyan ng complaint, but actually dapat kung sino po yung nag-request, siya po yung tatanggap ng dokumento na i-release ng courier or ng delivery. Opo, pwede po kahit kung nanay po, ni-request niya po yung birth certificate ng anak po niya.
Okay naman po yun, yung nanay, kahit valid ID niya po ang kanyang ipipresent, okay po yun. Ang nagkakaroon lang talaga sa online request na problema, yun nga yung sinabi ko po sa inyo na pagka wala yung taong nag-request na officially siya nag-file ng request sa online, iba yung magre-receive. So hindi talaga yun pinapa-receive doon sa ibang tao na kailangan i-coordinate nila muna ito sa ating PSA service o kaya yung ating pong helpline. Okay? Okay po. So ngayon malinaw na rin po, no? Akala ko po kasi din, may nagtanong po kasi sa akin, personal, wala po dun sa na pwede bang authorization na lang? Kasi yung tita po niya yung magre-receive nung birth certificate ng kanyang minor na pamangkin. Ang tita po ay yung particular na case na po na yan, dapat ang mag-authorize kasi minor po yun is the mother. Hindi po yung hindi po pwedeng i-release directly doon po sa tita. Ang magbibigay ng authorization sa tita is yung magulang po. Okay, thank you po. Sige po, ibang question po. Ngayong ECQ, pwede na raw po, MECQ, pwede na raw po ba ang walk-in sa mga offices? Ito yung offices? Okay, Kate, ito yung gusto kong ipaliwanag. During the MECQ, sarado po yung ating mga outlets sa Metro Manila. Except for Central na tumatanggap po kami ng mga urgent request. So yung mga urgent request, kunyari meron silang flight, kailangan na nila yung birth certificate, may nasa hospital, kailangan yung birth certificate, or may passport na online application na pero kailangan niya na yung birth certificate. Pero hindi po sila pwedeng diretso na mag-walk-in with the proof of with the documents. Kailangan kumuha pa rin po sila ng appointment. So hanggang August 31 po, MECQ, sarado pa rin po yung aming mga Metro Manila outlets. Pero pwede silang mag-email sa aming QBU crs.qbu1@psa.gov.ph para humingi po ng appointment para makater po sila na walk-in. Kasi i-evaluate po kung talaga po bang urgent yung request po nila or not. And also, including po dito yung mga, di ba may mga naka-schedule for releases ng document, kailangan meron pa rin proof of urgency bago sila papapasukin sa loob ng opisina at meron po silang prior appointment. So, ini-implement po talaga namin yung strictly no walk-in talaga. Kailangan may prior appointment po sila sa PSA. Okay po, mula po kay Katrina Adrian, gaano po kabilis magpa-advance endorsement ng birth certificate? Kailangan po kasing ma-add sa baby sa embassy. Okay, may dalawang options sa endorsement. Kung nandito po sa Metro Manila, usually po sa Metro Manila, dinadala po yan ng liaison officer ng mga concerned local civil registry offices. So meron po yan transmittal. Pero dahil MECQ po tayo ngayon, wala po tayong walk-in. Pero pwede po nila ipadala through courier. Yung through LBC or any other service provider. Sa probinsya naman po, meron po tayo yung electronic endorsement process kung saan pwede nila i-request sa local civil registrar na magpa-endorse. Yung local civil registrar, sila yung magpapadala sa ating mga outlets para i-scan po yung endorsement na document. And yung approval po yan ay back-end dito po yan sa central office. So kahit naman po MECQ and ECQ, skeletal workforce po si PSA and we do process your request. Pero kung urgent talaga yung request ni ma'am, she can email yung aming query verification unit para ma-push yung kanyang document for top priority loading. Okay, Ma'am Maris, isa na lang po, no? Regarding daw po ito sa 1NCCRVS, ma'am, sa mga mag-a-attend sa online na mga group ng MCR sa province, sa kaninong email address po ipapadala? Sa ngayon po kasi sarado na po yung registration process natin. Makipag-coordinate na lang po sila dun sa provincial office po namin kung paano po sila ma-accommodate for on-site or kung meron pong mga registration slots na pwedeng i-provide po sa kanila ng ating mga probinsya. Pero Director Maris, pwede naman silang mag-walk-in doon mismo sa via Zoom nila o kung papaano?
Sir, sa Zoom kasi ang allowed lang po natin doon ay mga registered participants. Ibig sabihin, Okay. nakapag-register po sila. Pero kung hindi po sila makakapag-bail po talaga na makapasok po sa Zoom dahil po 1,000 po yung registrations po natin, pwede pong mag-view na lang po sila sa aming live streaming sa PSA Facebook po natin. Ayun. Okay, Kate, wala na, no? May isa pa akong pahabol, Sir Francis, kung okay Yes, lang go ahead. po. Sa ngayon kasi yung ating PSA survey list ay na temporarily closed, yung isang online po natin, yung PSA survey list from August 23 to September 4. So may mga incident po kasi tayo ng mga cases ng COVID, no? So kailangan po nating i-close yung service. But our service is open sa ating PSA helpline, yung ating po mga SM Brex partners, open po yan within Metro Manila, and also yung mga LGU Brex partners. So yung mga client po na hindi nakaka-walk-in po ngayon, pwede po kayong pumunta sa mga SM Brex po para mag-file ng request. Okay, thank you very much. Linda, meron ka bang shoutout pa? Wala na si Linda? Okay, Kate. Linda. Andito pa ako, sir. Si bakit Virgie hindi kita David. makita? Okay. Si Virgie David, si Zenaida Havines ng Santa Cruz, Ilocos Sur, si Tess Salata ng Pangasinan. Maraming salamat po. sa Thank inyo. you very much. Okay, so before totally winding, meron ka pang paalala, Director Maris? Okay, sir, yung mga nag-request po sa ating PSA survey list, na-process na po lahat yon, yung bago kami nag-announce po kasi, no, may mga online po kasi yan na pumasok. So, antabayanan na lang po yung delivery po sa kanila, no. So, kung mayroon po silang concern, Sir Francis, pwede po silang mag-email sa info@psasurveylist.com.ph or pumunta sa kanilang PSA Facebook for their queries sa PSA Survey List Official po. Okay. Maraming salamat once again, Director Maris, for your time. At huwag kayong magsasawa. Every now and then, marami pa rin tayong pagsiservisyo sa pamagitan ng ating PSA serbisyo sa radyo. Thank you, more power. Thank you, sir. Okay. At syempre pa mga kaibigan, yan po ang ating Civil Registration OIC Director, Marisa Grande. Okay, at thank you very much. Thank you very much sa ating mga kabalikat mula sa PSA production staff. Thank you, Mr. Ruben Litan, Mika Grabador, Glyza Quejado, Marlene Yaon, at mula sa PSA Centris, si Miss Linda Mole. At dito naman sa ating home studio, sa ngalan ng ating kabalikat Kate De La Cruz at Jam Season, at sa ating mga technical engineers sa Master Control, Orly Lopez and Michael Laines, hanggang sa transmitter side, ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang hapon. Hanggang sa susunod na Sabado, God bless, maraming salamat po. You know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered